Ang buhay ay isang paglalakbay. We know that life is a journey. Pero kung paglalakbay ang buhay, ang tanong, nasaan ka na sa paglalakbay na ito? Nasaan na tayo? Nasa umpisa? Nasa gitna? O baka ikaw ay nasa katapusan na? Aminin po natin, hindi palaging madali ang ating paglalakbay. Amen? Gusto natin, tayo'y nasa paraiso na. Pero madalas, ang ating karanasan, tayo'y nasa disyerto pa. Yan ang tanong, bakit kailangan muna nating dumaan sa disyerto? Kahit na wala po tayo sa Middle East, minsan o madalas nararamdaman natin, para bang tayo'y dumadaan sa mainit na disyerto? Lalong-lalo na kapag pagod ka, pero patuloy ka pa rin, disyerto yan. Kapag pakiramdam mo, mag-isa ka lang, kahit na napapalibutan ka ng mga tao, pero walang nakakaintindi sa'yo, disyerto yan. Kapag paulit-ulit ang suliranin sa buhay mo, lubog ka na nga sa utang, kakasakit pa ang iyong anak, nag-aaway-away pa kayo sa pamilya, disyerto yan. Kapag hindi natupad ang plano mo, hindi ka pumasa sa board exam, nawalan ka ng trabaho dahil sa gera sa Middle East, napauwi ka dito sa Pilipinas, iniwan ka ng kalaguyo mo, hindi natuloy yung kasal, disyerto yan. Kapag nawawalan ka na ng gana at pag-asa, yung bang parang gusto mo nang sumuko, disyerto yan. Kailangan nating maunawaan, kasama sa plano ng Diyos, ang dumaan tayo sa ating mga disyerto. At meron tatlong dahilan bakit pinapadaan tayo ng Diyos sa mainit, sa mahirap, at mabigat na karanasan. Here are 3 good reasons why God allows you to pass through the desert of life. The first one is, God allows you to go to the desert to purify you. Nililinis lang tayo ng Diyos. Sa disyerto, walang distraction, walang comfort, walang excess, walang control. Mag-isa ka lang. Sa disyerto, lumalabas ang tunay na laman ng puso ng tao. Sabi nga po sa libro ng Deuteronomy, God led you through the desert to test what was in your heart. Kaya nga po sa unang pagbasa, narinig natin kung paano nagreklamo ang Israel, ang bayan ng Diyos. Kahit araw-araw naman silang pinapakain ng may kapal. Sabi nila, nagsawa na kami dito sa walang kwentang pagkain. Pagkain? Walang kwenta? Nandun ka sa lugar na wala kang pagkukuhanan ng pagkain pagkatapos magrereklamo ka pa? Totoo naman po, di po ba? Lilitaw at lilitaw ang tunay na ugali ng isang tao pag nahihirapan na siya. Amen? Kasi mga problema ay pagpipiga ng ugali ng isang tao. Pero kung hindi natin malalaman ang baluktot, hindi mo yan maitutuwid. Amen? Okay lang na malaman mo yung maling ugali para yan ang iyong itama. Amen? Kaya tandaan niyo po, ang disyerto ay hindi parusa. Ito'y pagsubok. Ito'y paglilinis. Ito'y pagtutuwid. Kaya pinadaan ng Diyos sa disyerto ang bayan niya. Kasi gusto niyang matutunan nila kung paano maging malaya. Kasi kung hindi sila dadaan doon sa disyerto, itong mga taong ito, iniisip pa rin nila ang Ehipto. Ano ba ang Ehipto sa bayan ng Diyos? Ito ang lugar kung saan sila naging mga alipin. Lumabas nga sa Ehipto ang bayan ng Diyos, pero ang karanasan ng Ehipto ay hindi pa rin lumabas sa isip at puso nila. The desert experience will separate us from slavery to freedom. Ang disyerto ang pagitan mula do sa dati mong buhay papunta sa bagong buhay na hinanda ng Diyos para sa iyo. Kaya tiisin mo ang pagpapagamot mo. Kahit na alam ko, masakit ang nagdadialysis, mahirap ang nagpapakimo. Kasi ang pagpapagamot mo o pagpapahospital mo, ang maghihiwalay na sa iyo mula sa iyong sakit, papunta sa kalusugan. Ang pagpapatawad mo, yan ang maghihiwalay sa iyo. Sa galit, papunta ka na sa pagmamahal. Ang pagsusumikap mo, ang maghihiwalay sa iyo, sa iyong mga utang, papunta sa iyong tagumpay at pag-asenso. Hindi ka dadalhin ng Diyos diretso sa promised land. Dadaan ka muna sa disyerto. Kasi hindi lang lugar ang binabago ng Diyos. Kasama ang puso sa binabago niya, sa inaayos niya. Mga kapatid, hindi sapat na makalabas ka sa Ehipto. Kailangan makalabas din ang Ehipto sa iyo. At kung ikaw ay nasa disyerto ngayon, huwag kang matatakot. Dahil ang iyong disyerto ay ang daan patungo sa kalayaan mo. Amen? Pangalawa, pinapadaan tayo ng Diyos sa disyerto para turuan tayo na mas umasa sa Kanya. God is teaching us to be more dependent on Him through our difficult situations.
Sa disyerto, wala kang maasahan. Wala kasing pagkain, walang tubig, walang kasiguraduhan. Pero pinapaalala ng Diyos, sa gitna ng kawalan, meron pa rin. Sinong nandoon kahit na wala kang nakikita? Ang Diyos, buhay pa rin. Amen? Dahil sabi ng ating Panginoong Jesucristo mismo, man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Kaya tandaan mo, kapag wala ka ng hawak, dun ka na makakahawak sa Diyos. Tanong ko po sa inyo ito, anong gagawin niyo kapag minsan nakita mong yung cellphone, 10% na lang ang battery niya? Anong gagawin mo? Kapag napansin mo yung iyong battery life, naka-red na, 20%, malapit nang mamatay. Diba? Hahanapin mo yung charger mo. Isasaksak mo dyan sa iyong cellphone, ikukonekta mo sa kuryente. Napansin niyo po, mga kapatid, buti pa po ang charger, no? Buti pa po ang cellphone, no? China-charge mo, kinakargahan mo ng enerhiya. Pero bakit pagdating sa iyong kaluluwa, aminin niyo, ang dami sa atin, pagod na ang kanilang puso. Aminin niyo, sabihin niyo sa Diyos, ang inyong mga kaluluwa, tigang na. Pero bakit hanggang ngayon, ayaw mo pa rin kumonekta sa Diyos? Minsan, ubos ka na, pero ayaw mo pa rin magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, huwag kang matatakot sa Diyos. Hindi kanya agad huhusgahan. Dahil ang Diyos mapagpatawad, ang Diyos mapagmahal. Amen? May nag-message po sa akin, mga kababayan po natin nandoon sa Middle East, lalong-lalo na, yung mga Pilipino po na OFW sa Dubai. At habang nangyayari po itong gera, sila'y natatakot. Ay nagtanong sa akin, Father, bakit kaya nangyayari ito? Sumagot po ako, bukod po sa dahilan na politika, ang sabi ko po, baka naman ginigising lang tayo ng Diyos. Kasi nakalimutan na nating manalangin, nakalimutan na natin siya. Sabi ko po, tingnan nyo na, ngayon nagpuputukan na, may bomba, dasal na dasal kayo, palagi kayong nagdadasal ng rosaryo. In-invite po kasi nila ako na mag-talk kahit Zoom lang. Parang naalala ko nung pandemya, di ba dahil tayo'y takot na takot, nangangamba, hindi tayo makalabas, kahit sa online lang, doon tayo nananalangin. Sumama po ako doon sa kanilang rosaryo. At hindi ko po sinasabi sa kanila, na-inspire ako, lumakas yung loob ko dahil sama-sama kami nagkakaisa sa panalangin. Sabi ko, nag-message ako, di ba, nung walang gera, gala ng gala yung mga tao dyan sa Dubai. Aba ngayon, dahil nagpuputukan, agad umuuwi at bago matulog, nananalangin. Tinuturuan tayo ng disyerto, iwanan ang hindi tunay na mahalaga at kumapit lang sa tunay na mahalaga. Walang iba kundi ang Diyos. Third and last, dinadala tayo ng Diyos sa disyerto para ihanda tayo sa isang misyon. When God gives you a problem, God is exposing you to your purpose. Balikan niyo man po ang Biblia, buksan niyo po ang banal na kasulatan. Si Moses, disyerto muna bago siya naging leader ng bayan ng Diyos. Di po ba? Si David, isa siyang pastol doon sa disyerto, bago niya nakaaway, bago niya nakalaban si Goliath, ang mga kalaban ni David ay mga leon. At tandaan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa disyerto muna siya, bago siya nagmisyon at nangaral sa mga tao. Ang disyerto ay hindi parusa. Ito'y paghahanda sa grasya niya. Kaya kung ikaw ay nasa disyerto ng iyong buhay, huwag ka magreklamo. Sana magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Dahil sa disyertong yan, nakabalot ang pagpapala mo. Sometimes, the greatest graces are wrapped in our difficulties, in our challenges. There is also a treasure buried in your desert. Kapatid, kung ikaw ay nasa disyerto ngayon, magulo ang buhay mo, nahihirapan ka, walang direksyon, sana hindi ka mawala. Ikaw ay maghanda. Tandaan mo, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Ikaw ay pinapanday lang niya. Hindi ka rin iniwan ng Diyos. Ikaw ay nilalapit niya sa Kanya. Ang disyerto mo, o mga paghihirap mo, hindi pa yan dulo ng kwento mo. Ito ay simula pa lang ng isang magandang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya dumaan ka sa iyong disyerto na may pasasalamat at pagtitiwala. Lilipas din ang lahat ng iyong pagsubok at kung magtitiis ka at kung mananalig ka, lalabas ka sa disyertong yan na mas malakas, mas mabuti at mas pinagpala. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay sa pamamagitan ng gabay ng Diyos at makakarating tayo sa promised land natin. Amen.